أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Assalamu ala man ittaba'al huda. Kapayapaan para sa mga taong tumahak ng tamang landas. Sa araw pong ito ay ating tatalakayin ang ukol sa al-fiqh. Ito ay nauukol sa mga alituntunin, batas, or mga rules and regulations na binabatay sa Quran at Sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang fiqh ayon sa mga pantas ng Islam, huwa ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Huwa ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah al-'amaliyyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ang pakahulugan nun, mga kababayan at mga kapatid, ito raw ang pangunawa sa mga batas or alituntunin sa Islam na tinukoy ng ating relihiyon, na kung saan ito ay ibinabatay sa kung ano ang ginagawa ng tao, no? Na naaayon or nakadepende sa sinabi ng Allah at ng kanyang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang fiqh ay siyang pangunawa ukol sa mga hukum o alituntunin, batas ukol sa Islam na siyang nakikita sa gawain ng tao na nauukol sa Quran, Sunnah at mga pananaw ng mga pantas ng Islam. So, yun po ang pinakabuod ng kahulugan ng fiqh. So, ang fiqh po, kung ating susuriin at ating titingnan mabuti, ito po ay tumutukoy halos sa lahat ng mga usapin ukol sa ating relihiyon. Bagkus kahit ang aqida o ang tauhid o ang paniniwala sa nag-iisang Diyos ay tinatawag siyang al-fiqhul akbar o yung pinakamalaking fiqh. Ito ay ayon sa ilang sa mga pantas ng Islam. So, nangulugan lamang yan na ang fiqh ay siyang kaalaman mismo sa Islam. Siya mismo ang kaalaman sa Islam. So, gaano ba kahalaga sa tao ang pag-aaral ng fiqh? So, dapat nating malaman kung gaano kahalaga ito dahil unang-una para itong negosyo. Na kapag alam mo ang isang negosyo ay malaki ang kikitain mo rito, na pagsisikapan mo siyang mapag-aralan. No? Pagsisikapan mo siyang mabuhay or lumaki. Nang sa gayon ay hindi ka malugi. So, tulad din halimbawa ng pag-aaral ng fiqh, na kung saan marami itong kahalagaan. Tulad halimbawa na ito ay pamana ng mga propeta. Huwa ilmun warasat bihil anbiya. Siya yung kaalaman na kung saan minana ng mga propeta para sa atin. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Ang mga pantas ng Islam ay siyang magmamana sa mga propeta. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Katotohanan, sabi ng mahal na propeta, ang mga silang mga propeta ay hindi nagmana sa mga tao ng anumang yaman. Wa innama warithul ilm, bagkus sila ay nagbigay ng pamana sa mga tao sa pamamagitan ng kaalaman. So, ang kaalaman sa Islam po ay pamana ng mga propeta. Ito po yung kanilang iniwan sa mga tao. So, pangalawa, ito ay paraan ng pagtaas ng katayuan ng tao dito sa mundo, pati na rin sa kabilang buhay. Tama po yun. Ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga taong naniwala sa Allah at nagsaliksik ng kaalaman. So, katotohanan ito ay binanggit din ni Imam Shafi'i
sa isa sa kanyang mga tala, sinabi niya, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil 'ilm, wa man aradahuma fa'alayhi bil 'ilm." So sinabi ni Imam Shafi'i, isa sa mga tanyag na Muslim scholars ng unang panahon, ang sino man taong magnais ng magandang buhay sa mundo, nararapat lamang siya mag-aral. Ganon din, sinabi niya, ang sino man taong magnais ng buhay sa kabilang buhay, ay katotohanan dapat lamang siyang magsaliksik o mag-aral. Pangatlo, sinabi niya, ang sino man taong nagnanais ng dalawang lugar na ito, ang buhay sa mundo, ganon din sa kabilang buhay, ay nararapat lamang siyang mag-aral. So, sa pag-aral lamang po ng ating relihiyon, ay magiging dahilan ito ng magandang katayuan o pagtaas ng katayuan mo dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Pangatlong kahalagahan ng pag-aaral sa Islam ay ito yung paraan upang madagdagan ang takot mo sa Diyos. No? Kasi the more na marami kang nalalaman ukol sa iyong Panginoon, ukol sa kanyang pag-uutos, ukol sa kanyang mga pinagbabawal, the more na meron kang awareness sa sarili mo. The more na ikaw ay malayo sa mga bagay na hindi niya ikinalulugod. No? Kaya hindi tayo magtataka na ang mga pantas ng Islam, ang silang mga yaong may takot sa Allah dahil sila ay nagsaliksik ng kaalaman. Sinabi ng Allah, "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Katotohanan, ang may takot lamang sa Allah ay silang mga yaong ulama. Ay ibig sabihin ng ulama ay mga pantas, mga nag-aral sa Islam. Pangapat na kahalagahan ng kaalaman ay siyang liwanag at pinakamainam na pagsamba sa Allah. Tama po yun. Al-ilmu nurun wa huwa afdalul ibadati 'inda Allah. Ang kaalaman ay liwanag at siyang pinakamainam na pagsamba sa Allah. So para itong liwanag ng isang tao sa buhay niya, na the more na mayroon siyang nalalaman sa kanyang reliyon, na the more na siya ay may malaking pag-iingat sa kanyang sarili. No? So ano nga ba ang dapat natin mapag-aralan sa fiqh? So marami po tayong dapat mapag-aralan sa fiqh. Isa na doon ang tahara o ang paglilinis. Ganun din, mapag-aralan sa fiqh ang salah. Kung paano tayo magsagawa ng salah, ano yung mga kondisyon ng salah. So marami tayong papasukin sa al-fiqh. Ganun din ang pagbibigay ng zakah, ang pag-aayuno, ang pag-hajj. Ganun din ang ilang mga gawain na kung saan ito ay nauukol sa ibang tao, like halimbawa ng pagninegosyo, pagpapautang. O yung halimbawa ay marami pang iba na kung saan ito ay nauukol sa buhay ng isang tao, sa sarili mo man ito o sa ibang tao. So, unang-unang discussion or pag-aaral ay ukol sa at-tahara o yung paglilinis. So, ang tahara o kalinisan ay nangangahulugan ng kalinisan sa sarili, panloob man ito o panlabas. No? So, ang tinatawag na panloob o tinatawag na al-taharatul ma'nawiyya ay panloob na kung saan dapat linisin ng tao sa kanyang sarili. Like halimbawa ng tulad halimbawa ng inggit, pagmamalaki, galit, puot, o yung pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. So yan po ang tinatawag na at-taharatu al-ma'nawi o paglilinis sa sarili mula sa mga bagay na ito. No? So, ang pangalawang uri ng tahara yung tinatawag na at-taharatul hissiyya o yung tahara na nakikita ng ating mga mata, like halimbawa ng mga dumi sa katawan, damit, at mga lugar na pagsasagawa natin ng pagsamba. So ito yung tinatawag na at-tahara al-hissiyya o paglilinis sa panlabas na kaanyuan. So gaano ba kahalaga ang tahara? Unang-una, ito po ay kondisyon upang tanggapin ang sala. Ito po ay kondisyon upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sala. Pangalawa, ito ay kalahati ng ating pananampalataya. Ito ay kalahati ng ating pananampalataya. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Ang kalinisan ay kalahati ng ating pananampalataya. Pangatlo, siya ay paraan upang mapatawad ng Allah ang ating mga kasalanan. Ganon din, itinataas ng Allah sa pamamagitan ng paglilinis ang antas ng tao sa paningin ng Allah. So maraming mga kahalagahan ang paglilinis, no? So marami po tayong paraan ng paglilinis, like halimbawa ng wudu.
Pangalawa, ang ghusl. Pangatlo, ang tayammum. So, ang mga bagay na ito, insyaAllah ta'ala, sa mga susunod na pag-aaral, ay ating babanggitin ang bawat isa sa kanila. So, hanggang dito na lamang po, naway na unawaan ang ating pag-aaral, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.